Sa taong 2142, isang space probe ang nag-activate ng mga sistema nito nang makita nito ang mga bangka ng Nostromo, ang barko mula sa unang pelikulang Alien. Binuksan nito ang isang hatch at kinuha ang isang bagay na tila organiko bago lumipad palayo. Dinala ang bagay na ito sa isang space station kung saan isang pangkat ng mga siyentipiko ang nagputol dito. Kinuha ang kalahati ng bagay para sa pag-aaral, habang ang natirang kalahati ay may alien na kilala bilang xenomorph sa loob. 6 na buwan pagkatapos, nakikipag-usap si Rain sa isang empleyado mula sa Weyland-Yutani Corporation na nangangasiwa sa mining colony na ito. Ipinaliwanag ni Rain na nakamit na niya ang kanyang kota sa trabaho at dapat siyang pumunta na. Ngunit sinabi ng clerk na dahil sa kakulangan ng mga manggagawa, hindi siya karapat-dapat na umalis at lilipat sa mga minahan sa halip. Na-update ng sistema ang kanyang kota kaya lilinisin siya sa kontrata sa loob ng 5 taon. Sa sandaling iyon, napansin ni Rain na tinutulak-tulakan ang kanyang adoptadong kapatid na si Andy ng mga punk. Tumakbo siya para pumalag at tinseksyon si Andy, na nagdurugo ng puti dahil siya ay isang android. Gamit ang isang espesyal na chip, inayos ni Rain si Andy upang mapatigas ang kanyang loob. Pagkatapos ay nakatanggap si Rain ng mensahe mula sa kanyang ex na si Tyler na hinihiling siyang pumunta sa kanya. Nang makarating ang mga kapatid sa barko ni Tyler na Corbellen, ipinaliwanag ni Tyler at ang kanyang pamilya na may isang derelict spaceship na tumutungo sa orbit ng kolonya. May maraming hypersleep chambers ang barkong ito at kung maaari nilang salvahin ito, makakatakas sila sa kolonya. Gusto nilang sumama si Rain dahil makakapagdala siya ni Andy na makakapag-ugnay sa computer ng barko at magpapalaya ng mga lock na maaaring makita nila. Sa wakas, lumipad ang Corbellen at ipinakita ni Bjorn, pinsan ni Tyler, ang isang magandang trick ng apoy gamit ang kanyang lighter. Kumilos ang barko dahil sa nagpapatuloy na bagyo, ngunit nang makarating sila sa itaas ng mga ulap, maginhawa ang paglipad. Nang makita nila ang derelict ship, nagulat sila na ito ay isang buong istasyon. Mas malapit ito sa mga ring kaysa sa kanilang inaasahan at tinatayang babagsak ito sa loob ng 36 na oras. Sinabi ni Tyler sa kanila na huwag mag-alala dahil dapat sila'y makakapaglipat sa loob ng 30 minuto. Nang mag-isa, tinanong ni Rain si Andy kung sigurado ba siya na gustong ipagpatuloy at sinabi ni Andy na oo dahil may isang direktiba lang ang naprograma ng kanyang ama, gawing masaya si Rain. Pagkatapos na makapag-ugnay ang barko sa istasyon, pumasok sina Tyler, Bjorn, at Andy gamit ang isang temp scanner. Ilagay ni Andy ang kanyang daliri sa unang lock at nakapagpasok ang tatlo, bagaman sila'y kailangang magdaan sa isang napakakipot na daanan. Ang artipisyal na grabidad ng istasyon ay nagpapapurge every ilang minuto, ibig sabihin ay patuloy itong nag-on at off. Sa wakas, lumabas ang grupo sa daanan at lumutang sa isang silid kung saan nakita nila ang mga pods. Sa sandaling iyon, nawala ang grabidad at nahulog si Bjorn, kaya pinasok ni Andy ang computer ng istasyon upang maitama ang kuryente at grabidad. Pagkatapos, tinseksyon nila ang mga pods, ngunit sa kasamaang palad, nakita nila na hindi sapat ang kanilang gasolina para sa 9 taong paglalakbay sa pinakamalapit na planeta. Pinakuha ni Tyler ang mga pods para makuha ng Corbellen habang siya at ang kanyang mga kasama ay naghahanap ng higit pang gasolina. Pinilat ni Navarro, kapatid ni Bjorn, ang Corbellen at kinuha ang mga pods nang walang problema. Habang sinusubaybayan ni Rain si Kai, kapatid ni Tyler, dahil sumasakit ang tiyan, pumunta si Navarro upang tingnan ang mga pods. Nang sila'y mag-isa, ipinahayag ni Kai na buntis siya at hinihiling kay Rain na panatilihin ang lihim. Sa istasyon, patuloy ang paghahanap ng tatlo nang marinig nila ang isang recording tungkol sa istasyon. Tulad ng mga minahan, ito ay pagmamayari ng Weyland-Yutani Corporation. Ang istasyon ay pinangalanan na Renaissance at nahahati sa 2 bahagi, Romulus at Remus. Ang mga pinta sa mga pader ay nagpapatunay na ang mga pangalan ay nagmula sa tanyag na alamat. Habang sila'y naglilibot, nagalit si Bjorn sa presensya ni Andy dahil ayaw niya ang mga android, kaya ipinakita niya na hindi pwedeng sumama si Andy kapag umalis sila. Nagalit si Tyler na kumpirmahin ito, na ipinaliwanag na ang planeta na pupuntahan nila ay hindi pinapayagan ang mga android. Ngunit sinabi ni Andy na okay lang ito dahil ang mahalaga sa kanya ay ang kaligayahan ni Rain. Sandali pagkatapos, nakarating ang tatlo sa isang sira-sira ngunit aktibong laboratorio.
Nakita ni Bjorn ng isang stun rod at habang tinutugtog niya ito, halos mahulog sa isang butas sa lupa, ngunit nakapaghawak si Andy sa kanya sa tamang panahon. Nakita rin nila ang isang sira-sirang android at napansin na pareho itong nawasak ng isang uri ng kemikal na pagkalat. Nagpatuloy ang mga lalaki hanggang makarating sila sa cryo chamber, kung saan ang pinto ay nagbukas lamang ng kalahati. Sapat ang agwat para makapagpasok sila at nakita nila na baha ang silid. Sinubukan ni Tyler at Bjorn na makuha ang gasolina mula sa kompartimento, ngunit namaga ang mga daliri ni Bjorn sa proseso. Sa sandaling iyon, may alarma na pumutok at sarado ang pinto, kaya sila'y naipit. Sinubukan ni Andy na buksan ang lock ngunit hindi niya magawa dahil kailangan ito ng mas mataas na clearance. Ang computer sa kalapit na silid ay nagpapakita na sa loob ng cryo chamber ay may mga nakatigas na alien na kilala bilang facehuggers na nagsisimula ng gumising. Walang ibang pagpipilian si Navarro at Rain kundi sumakay sa istasyon upang iligtas ang kanilang mga kaibigan. Nakita ni Rain ang sira-sirang android at gusto niyang tingnan kung maaari niyang ilipat ang mga credentials nito kay Andy. Gumising ang android at sinubukang sumalakay kay Rain, kaya mabilis na alisin ni Navarro ang module nito upang patayin ito. Tumakbo ang mga babae sa laboratorio at ibinigay ang module sa mga lalaki sa pamamagitan ng isang makitid na agwat sa pinto. Ilagay ni Tyler ang module sa loob ni Andy na nagpapagising habang nagre-reboot. Sa sandaling iyon, nakumpleto na ang paggising ng mga facehuggers at lumabas sila sa mga pods upang magtago sa tubig. Nakita ni Bjorn ng isang facehugger at nakapaghawak sa kanyang paa na nagpapabagsak sa kanya. Pagkatapos ay lumundag ang alien sa kanyang mukha, ngunit nakapag-alis si Bjorn at inihagis ito sa pinto. Sa parehong panahon, dinododge ni Tyler ang isang facehugger sa tubig, ngunit may isa pang umaakyat kay Andy na nag-jump at nakapagland sa mukha ni Tyler. Habang sinisikap nitong ilagay ang kanyang appendix sa bibig ni Tyler, ginamit ni Bjorn ang stun rod upang mahulog ang alien. Nahulog si Tyler sa tubig habang sinasalakay ng facehugger si Bjorn na nakapagdepensa sa kanya. Sinubukang buksan ni Rain ang pinto ng puwersa ngunit tumanggi si Navarro dahil natatakot siyang makatakas ang mga alien. Nagpatuloy si Bjorn na labanan ng mga alien habang sinusundan ni Tyler ang isang facehugger na gumigising na. Nagising din si Andy at hinawakan ang alien sa buntot upang patayin ito sa pamamagitan ng paghagis sa mga ilaw. Pagkatapos ay hinawakan ni Andy ang lock at sa wakas ay nagbukas ang pinto, kaya agad na lumabas ang mga lalaki. Sa kasamaang palad, may nakaligtas na agwat at nagtulungan ng mga facehuggers upang muling buksan ito. Nagsimula ng habulin ng alien horde ang mga tao, na tumakbo sa ibang silid at isinirado ang pinto. Isang facehugger ang nakapaglakbay sa pamamagitan bago sarahan ang pinto at nakapagland sa mukha ni Navarro. Nagmamadali ang iba upang tulungan siya ngunit napakahuli na, nakapalibot na ang buntot ng facehugger sa leeg niya. Kung susubukang alisin ito ng puwersa, papatayin siya. Sa pagkagulat ng lahat, nagsimulang magpaliwanag si Andy na ang alien ay nagbabahagi ng oxygen kay Navarro upang panatilihin siyang buhay. Mas matalino at hindi gaanong nerbyoso ang tinig niya kaysa dati. Napansin ni Rain na ang bagong module ang nagiging sanhi nito, ngunit pinigilan siya ni Andy na alisin ito, sinabing na-update na siya. Hindi alam niya kung paano ligtas na alisin ang facehugger, kaya iminungkahi niyang i-activate ang sira-sirang android. Kinalabit nila ito sa computer at nang magising, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Science Officer Rook. Sinabi niya na dapat silang pumatay kay Navarro dahil ang facehugger ay naglalagay ng isang alien sa loob niya, kaya napakahuli na para mailigtas siya. Nagpapakita ito na ang istasyong ito ay ang barko na nakakita ng Nostromo's wreck at ang buong crew nito ay napatay ng xenomorph na ngayon ay patay na nakakabit sa mga cable sa butas. Ito rin ang dahilan ng lahat ng pinsala. Isinara ni Rook ang istasyon pagkatapos mamatay ang alien, ngunit napakahuli na. Pagkatapos ay may isang ideya si Rain, dapat silang subukang gamitin ang cryonic liquid upang maitigas ang facehugger. Tinire ni Tyler ang likido sa alien at nang lumuwang ang buntot nito, tinanggal nila ito sa mukha ni Navarro. Sinubukang patayin ito ni Tyler, ngunit nakatakas ang facehugger sa butas sa lupa. Masaya ang lahat na nakita na okay si Navarro, ngunit binalita ni Rook na may 60% posibilidad na may alien sa loob niya. Sinabi ni Andy sa pangkat na hindi sila dapat magdala kay Navarro, kaya tinamaan siya ni Bjorn ng rod upang lumipad.
Nanatili si Rain upang tulungan siya at ginamit ni Bjorn ang pagkakataon upang tumakas kasama si Navarro. Bigla na lang nakarinig si Andy ng isang bagay at nagmamadali siya sa koridor upang makita na sinusara ni Bjorn ang mga pinto. Hinawakan ni Andy ang isang pinto upang panatilihin itong bukas, kaya tumakbo si Bjorn sa susunod na isa at mabilis na si Nora. Ito ay nag-iwan kay Andy, Rain, at Tyler na natrap sa istasyon. Naghiwalay si Navarro sa Corbellan mula sa istasyon ngunit bago ito lumayo, nagsimulang magpakita ng mga sintomas ng pagkakasakit. Ginamit niya ang isang espesyal na ilaw sa kanyang katawan at nakita na may alien sa loob niya, tulad ng ipinredict ng Rook. Pagkatapos ay nagkaroon ng seizure si Navarro at isang alien na kilala bilang chestburster ay sumibol sa kanyang katawan na nagpatay sa kanya. Nang walang piloto, nagsimulang mawala ng kontrol ang Corbellan at nabangga ito sa istasyon na nagdulot ng malaking pagsabog nang nawasak ang isang tangke ng gasolina. Nang magising si Kay at Bjorn, nakita nila ang balat na iniwan ng chestburster bago gumawa ng isang kokon na ngayon ay nakakabit sa pader. Nang makita ni Bjorn si Kay, pinapagalitan siya na lumayo bago isinaksak ang rod sa kokon upang maitaboy ang alien hanggang sa nawasak ng asido ang stick. Ngunit hindi sapat ang pag-atake na ito at lumabas ang buntot ng nilalang upang magsabog ng asido kay Bjorn hanggang sa mapatay siya. Habang nagmumula ang isang bagong xenomorph mula sa kokon, nagmamadali si Kay papunta sa pinto ngunit hindi niya magawa na buksan ito, kaya tinawag niya si Tyler. Nakapaghanap ng susi si Kay at nagbukas ng pinto upang tumakas bago makarating ang alien. Dahil nakatutok ang mga mata niya sa nilalang, nahulog siya mula sa hatch ng Corbellan at nahagis sa hangar ng istasyon. Ang lahat ng ingay na dumaraan sa mga mikropono ay nagbabala sa mga facehuggers na nagsimulang tumalon upang sumalakay. Aginad na tumakbo ang tatlo at tinapon ni Tyler ang isang flare sa lupa upang ang init nito ang sundan ng mga facehugger. Ang trick ay hindi nagtagal at madaling naghabol ang mga alien sa kanila, kaya nang nakarating si Andy sa pinto, sinimulan niyang isarado ito. Nagmamadali si Tyler at Rain upang makatawid bago sarahan ang pinto. Nang tawagan si Andy ni Rain, ipinagmalaki niya na ginawa niya ang mga kalkulasyon at alam niyang makakatawid sila. May 30 minuto na lamang bago sumabog, nag-activate ang mga sprinkler sa hangar bay at nagising si Kay. Nakakarinig siya ng alien na papalapit at nagtago bago niya makita. Lumalakad ang xenomorph sa ibabaw niya at nang lumayo ito, sinubukang abutin ni Kay ang pinto ng hangar ngunit nag-activate ang alarma. Sa sandaling iyon, dumating ang tatlo sa kabilang panig ng pinto ngunit tumanggi si Andy na buksan ito. Nakita niya ang xenomorph na naghihintay, na ibig sabihin ay ginagamit niya si Kay bilang pang-akit. Sandali ring nagod si xenomorph sa paghihintay at kinuha si Kay. Napuno ng galit si Rain at tinampal si Andy at nagsabi sa kanya tungkol sa direktiba niya. Sinabi ni Andy na kailangang piliin niya ang makabubuti para sa kumpanya. Pagkatapos ay pinapapasok ni Andy si Rain at Tyler sa elevator habang ipinapaliwanag na kailangang tapusin niya ang misyon upang buksan ni Rook ang pinto ng hangar at payagan silang umalis. Dumating sila sa isang laboratorio at nakita ang isang kapsula puno ng kakaibang likido. Lumitaw si Rook sa computer screen at sinabi na hindi dapat galugarin ng sangkatauhan ng universo dahil hindi kaya ng kanilang mga katawan. Kaya nilikha ng Weyland-Yutani ang istasyong ito upang pag-aralan ang mga alien at gamitin ang kanilang mga likido upang mapabuti ang mga tao. Ang Z01 compound ay ang itim na likido na nakita sa Prometheus. Sa isang video, nakita nila ang isang daga na halos patay ngunit nang iniyektuhan ng mga siyentipiko ng compound, agad na gumaling. Kinuha ni Andy ang lahat ng mga sample ng compound at naghandog na dalhin ito sa kolonya, ngunit pinigilan siya ni Rain nang makita ang xenomorph sa security camera. Pagkatapos ay kinuha ni Andy ang 2 pulse rifles mula sa isang cabinet at ibinigay kay Rain at Tyler, sinabing huwag silang magpapaputok kung hindi kinakailangan dahil kung ang alien ay nagdurugo ng asido, magdudulot ito ng pagkakabutas ng hull. Umalis ang tatlo sa laboratorio, hindi alam na ang video ay patuloy na tumutakbo. Nagmuta ang daga sa patay na monster na nakita nila sa loob ng isang kahon. May 20 minuto na lamang bago sumabog, nagsimulang tumawid ang tatlo sa istasyon at nakakita ng maraming xenomorph resin, na ibig sabihin ay may higit sa isa sa paligid. Nang lagyan ng ilaw ni Andy ang susunod na koridor, nagulat sila nang makita ang isang punong alien hive sa mga pader.
Gusto ni Andy at Rain na bumalik at hanapin ang ibang koridor, ngunit narinig ni Tyler ang tinig ni Kay at nagmadali siya papasok sa hive. Nakita nila ang mga katawan ni Kay na nakakabit sa alien go kasama ang iba pang mga biktima. Hinayla sila si Kay at nang makita ni Andy na wala pang embryo sa kanya, inalok niya ang compound injection upang matulungan siya. Ngunit pinigilan siya ni Rain dahil natatakot siya sa sangkap at sinabi na maaaring mabuhay si Kay kung dalhin nila siya sa cryo chamber. Nang marinig nila ang xenomorph na papalapit, tumakbo sila palabas ng hive papasok sa ibang silid. May isa pang xenomorph doon at sinubukang saktan si Rain, ngunit si Tyler ang lumundag upang protektahan siya at nasaktan sa halip. Pinatay si Tyler ng alien at nagpatuloy si Rain at Kay sa elevator at nakatakas bago nakarating ang mga alien. Ngunit hindi maiwasan ni Rain na mag-alala tungkol sa kanyang kapatid, kaya inihagis niya si Kay at ang mga sample sa hangar bay. Pagkatapos lumayas si Rain, nagpa siya si Kay na mag-inject ng compound sa kanya dahil nag-aalala sa kanyang sanggol. May 10 minuto na lamang bago sumabog, nakarating si Rain sa hive at tinanggal ang module mula kay Andy. Nang magising si Andy, siya na ang dating siya at nagtuloy ang pagtakas ng magkapatid. Tumanggi si Rock na buksan ang mga pinto para sa kanila dahil maaaring magpapahamak sa compound. Habang nagpapaputok si Rain sa screen, lumitaw si Rock sa sistema ng Corbellan at hiningi kay Kay na bigyan siya ng access sa barko. Pinatay ni Rain ang grabidad ng istasyon at nagsimulang magpapaputok sa mga xenomorph. Ngayon ang kanilang asidong dugo ay lumulutang sa halip na bumagsak sa hull. Habang hinahawakan siya ni Andy, walang awang pinagpapaputok ni Rain ang bawat nilalang hanggang sa lahat sila ay patay. Pagkatapos ay nagsimulang maglakbay ang magkapatid sa mga koridor habang ingat na iwasan ang asido. Sa huli, nakarating ang magkapatid sa elevator shaft at plano na umakyat dahil hindi makakapagtrabaho ang elevator ng walang grabidad. Nag-jump si Andy ngunit hindi makagalaw si Rain dahil nakapaghawak ang isang xenomorph sa kanyang paa. Aginad na nagpapaputok siya ng braso nito at nagsimulang lumutang pataas. Nakapaghawak si Andy sa mga hagdan habang sinusubukan ni Rain na makuha ang rifle na lumulutang palayo. Sa sandaling iyon, ang grabidad ay sumailalim sa isang purge at nahulog si Rain. Papababa na ang elevator, ngunit nakapaghawak si Andy. Bago siya mahagis sa lupa, nakapaghawak ang isang xenomorph sa kanya gamit ang buntot. Habang desperadong nakapaghawak si Rain sa mga hagdan na sinusubukan siyang takasan, nagdulot ang kakulangan ng grabidad na ang lahat ng asido sa koridor ay bumagsak at sumire sa hull na nagdulot ng isang vacuum effect. Napabagal ang pag-akyat ng mga xenomorph sa shaft habang tinatapon ni Andy ang elevator na bumaba ng mabilis at nagpapabagsak sa lahat ng mga nilalang. Ligtas si Rain sa mga hagdan at nang marating ng elevator ang lupa, nakapag-cover ito sa butas at napigilan ang vacuum. Ngunit may isa pang xenomorph na natira sa shaft at lumapit kay Rain kasama ang isang facehugger. Nagpapaputok si Andy ng bukas na apoy at pinatay ang mga nilalang sa loob ng ilang segundo. Bigla na lamang natapos ng computer ang countdown at nagsimulang lumagpas ang istasyon sa mga ring. Nakarating sa huli ang magkapatid sa barko at nakita si Kay na walang malay. Aginad na pinasimula ni Rain ang autopilot ng barko at nakatakas ang Corbellan bago tuluyang sumabog ang istasyon. Pagkatapos ay inilagay ni Rain si Kay sa cryopod at putol ang koneksyon sa istasyon upang hindi na makapagpapanggap pa si Rook. Nawasak siya nang sumabog ang istasyon. Inilagay ni Rain si Andy sa pagtulog bago maghanda ng cryopod para sa kanya. Nakita niya ang isang screen na nagpapatala ng kritikal na mga vital at binuksan ng ibang pod upang makita si Kay na sumisigaw. Nagmistulang pinabilis ng compound ang kanyang pagbubuntis at nanganak siya ng isang xenomorph-like na kokon. Aginad na hinarap ni Rain ang umbilical cord at kinuha ito upang wasakin, ngunit kailangang itapon niya ito nang makita ang asido. Nagbukas ang kokon at nakita ang isang nakakatakot na sanggol sa loob. Nang tumagos ang asido sa sahig at nakapagland ang kokon sa kargabayan, natapos ng barko ang autopilot at ibinago sa manual. May hawak na freezing ray si Rain at tumakbo sa kargabayan kung saan nakita niyang walang laman ang kokon, kaya nagsimulang sundan ang mga footprints ng monster. Sa parehong oras, gumising si Andy at sinubukan si Kay na gumagawa ng mucus-like na substansya sa halip na gatas. Lumitaw ang kanyang anak na lumaki na at pinagbago si Andy bago lumundag sa itaas ng ina nito upang kumain at patayin siya. Dumating si Rain at sinubukang atakihin ito, ngunit mabilis na naaga ang sandata niya at pinagbago siya.
Ang sira-sirang freezing ray ay nagpapalabas ng frosty smoke na nakisira sa pansin ng nilalang habang tumakbo si Rain papunta kay Andy, ngunit mabigat siyang dalhin. Nakita ni Rain na papalapit ang nilalang, kaya tumakbo siya mag-isa at pininturahan ang pinto sa likod niya. Ngunit mabilis na bumaba ang temperatura sa silid na ito, kaya isinuot ni Rain ang isang spacesuit upang makaligtas. Nang simulan ng nilalang na buksan ang pinto, tumalon si Rain papasok sa kargabayan at nagsimulang magbukas ng mga manual na lock. Plano niyang paalisin ang buong bay kasama ang monster. Mabilis niyang binuksan ang unang 3 lock ngunit bago niya magawa ang ika-4, pinagbago siya ng nilalang. Nakita ni Rain ang kokon sa kalapit at hinayaang matagos ang asido sa sahig. Nakakabit ang kanyang suit sa barko gamit ang isang lubid kaya hindi siya lumulutang nang siya ay mahulog. Ngunit nang siya ay umaakyat, nakapaghawak ang nilalang sa kanyang ulo at nabiyak ang kanyang helmet. Nakita ni Rain na nakahawak ang nilalang sa bay gamit ang buntot nito, kaya hinailan niya ang lubid at binuksan ang huling lock. Naipasok ang buong bay module at nahagis ang monster sa mga ring, kaya namatay ito. Ang barko ay tumataas na at mabilis na lumapit sa mga ring, kaya pinasimulan muli ng mga sensor ang autopilot. Nakapag-akyat ng ligtas si Rain bago lumayas ang Corbellen. Sandali ring inilagay ni Rain ang nasirang katawan ni Andy sa cryopod, tinanggal ang module nito at nangakong aayusin ito bago siya mismo magpapahinga sa pod. Umaasa siyang makakarating sila sa isang planeta na buhay.